pwede mong gawin yun. No? So, kanya-kanya talaga yan. Opo, pakisagot na lang po ang sabi ata, yung mayorya ay pagtatakpan lang daw yung issue ng flood control. Maybe dahil ikaw na naman yung leader ng Senado ngayon, ganun ba ang mangyayari dyan dahil ikaw nakaupo, pagtatakpan nyo na ang kung sino man yung masasangkot sa flood control issue? Alvin, very clear sinabi ni Chairman Erwin Tulfo na itutuloy niya itong flood control. Pero dapat maayos at mayroong mga affidavits na isasubmit sa committee. At very clear siya na yung affidavit ang magiging basehan dahil hindi natin naman pwedeng pupunta na lang ang isang tao doon o ilang mga tao tapos mag-aakusa kung sino-sino. So, importante na meron silang mga affidavit na isasubmit, duly notarized at ito ang magiging basehan. At pangalawa, nung nagkaroon ng Blue Ribbon, yung si Senator Erwin, no, nagkaroon siya ng Blue Ribbon hearing, inibitahan naman itong mga 18 ex-bodyguards. Pumunta sila sa building. No? Pero hindi naman pumunta at nag-attend ng hearing. Kaya nakaka-insulto yon at para sa akin, pagbabaliwala ng hearing at yung oportunidad na maglahad sila ng katotohanan, nawala rin. Dahil nasa loob ka na ng building, nandoon ka na at ilang hakbang na lang, nasa hearing ka na, pero hindi ka nag-attend. So yung oportunidad na magsabi ka ng totoo, nawala rin. No? So kung para sa akin, binigyan sila ng oportunidad pero sinayang nila. No? Sabi ko nga, doon sa aking speech, ang katotohanan, walang pinipili yan. Kakampi mo yung chairman, di mo kakampi yung chairman, di mo kilala yung chairman. Magsabi ka ng katotohanan kung ikaw ay naimbitahan. Opo. Pero ang bottom line is, tuloy pa ba ang investigasyon ninyo ng flood control o tapos na yun, move on na tayo? Kasi ang sabi ni Senator Erwin sa aming kahapon, kaya mo yung ombudsman na kumilos. Ano po, move on na tayo. Yan ba yung gusto nyo mangyari? Kaya nga ang importante dito, kung mayroong mga bagong ebidensya, bagong testigo, magbigay ng affidavit, magbigay ng dokumento para mapag-aralan ng komite. At ang ayaw nating mangyari ay magamit yung committee sa pag-akusa. No? Dahil madaling mag-akusa pero kung may importante dyan yung ebidensya at yung testimonya. So kung mayroong mga bagong mga ebidensya at testimonya, itutuloy yun. Kaya nga ang panawagan ay magbigay ka agad ng advance affidavit at advance information at mga ebidensya para mapag-aralan ng komite. So, magtutuloy o hindi na muna magtutuloy kung wala namang bagong... Yes, depende yan. Alvin, depende. No? Pwede siya magtuloy kung may mga bagong ebidensya at bagong testigo. Dahil kung matatandaan natin, yung sinabit ni Senator Lacson ay partial report. So, pwede ka siya magtuloy. So pwede pa naman. But so far, wala pa schedule. Wala pa schedule. Wala pang schedule. Ngayon, sabi ni Senator Cayetano, walang nangyari sa leadership niya kasi hindi nag-cooperate ang minority. Sila raw yung walang ginawa nung panahon na yun. At saka yung gastos, Mr. Senate President, para sobrang laki po pala ng gastos nyo dyan sa Senado. Hindi ba pwedeng bawasan? Ganun ba talaga kalaki? 25 million pesos a day. Yes, malaki ang gastos dahil nationwide ang coverage ng Senado. Unlike ang Congress na per district, ang gastos ng congressman ay per district. Ang gastos ng Senado is nationwide. No? So, ang coverage namin ay buong bansa. At minomonitor ng Senado yung nangyari sa buong bansa. In fact, buong mundo ang minomonitor dahil meron tayong treaty powers. So, talagang importante, nagtatrabaho yung Senado. At para sa akin ay let's move forward. No? Dahil halos lahat, karamihan o halos lahat ng mga senador gusto nang bumalik sa trabaho dahil maraming ang naiwanan. Okay. Ngayon, ang sabi ay nagpalit daw ang mayorya para isway ang vote sa impeachment trial. Kumbaga, ang pinaka-bottom line talaga nito is yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. What do you say? Magdedepende. Ito, Alvin, madalas natin pag-usapan to even before na magdedepende yan sa ebidensyang ipapakita ng both sides, no? Prosecution and defense. Diyan masisway ang mga senator judges. Hindi sa pagpapalit ng liderato, hindi sa pagpapalit ng mayorya,
ang importante dito ay yung ebidensyang ipapakita ng prosecution and also the defense. At nag-umpisa na yung pre-trial. In fact, tinitignan ko nga yung pre-trial brief. Ang kapal, no? 60 pages each side. At marami silang mga testigo na ipapakilala at maraming ebidensya na ipapakita. Yun ang pinakamahalaga. At yun ang dapat lumabas para makapagdesisyon ang mga senator judges ng tama at ng patas. Ay pero hindi pa po kayo nakakapagpasya kung si Senator Chis Escudero na nga ang magiging presiding officer. Kasi sabi ni Senator Ping, mukhang siya. O siya ang gusto ng mayorya? Under the rules, Alvin, nakasulat doon, Senate President ang magpe-preside. Okay. Unless ang Senado ay pipili ng iba. No? So, sa ngayon, Senate President ang magpe-preside at magkakaroon kami ng caucus later on para mapag-usapan. Pero ikaw, okay naman po kayo, Mr. Senate President, na hindi kayo magpipreside o igigiit ninyo. Hindi ako Senate President eh. Hindi ako dapat dyan. Pag-usapan natin. Pag-uusapan na lang sa grupo. Importante mapag-usapan. Importante naman sa akin ay sundan yung rules at mapag-usapan. Okay. Pero kaya nyo naman po kahit hindi kayo abogado. Kasi may ini-example ni Senator Ping, paano kung kailangan mo agad-agad mag-decide? Siyempre pag abogado, alam mo approve ba yan o denied ba yan o paano ba? Actually, Alvin, wala naman nakasaad sa Constitution, even in our rules, na kailangan abogado. In fact, ang gusto nga ng Constitution, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan, at malabas ang ebidensya. Tandaan natin, hindi naman to formal court na huwes ang namumuno. Ito ay impeachment court at sui generis siya. Ibig sabihin, parang kakaiba siya. No? At ang gusto nga ng Constitution ay gawin as layman, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan para masundan ng mabuti. Dahil kung very technical siya, kahit na nag-aral ka ng mataas, hindi mo masusundan. Kaya kailangan as simple as possible. Opo. Ngayon, dun sa issue po ng kung saan ibabangga yung 2/3, ano ang posisyon nyo dun? Kasi sabi nyo, sure na hindi makakadalo si Senator Jinggoy. Hindi naman nakikita si Senator Bato. Di lalabas 22 lang yun. Pag binangga mo yung 2/3 dun, 15 na lang yun. Hindi na 16. Ano po? Correct. Ito siguro we have to distinguish, no? Nasabi ko na ito in the past. Nasabi ko na pag conviction, kailangan ng 2/3. Dahil malinaw sa ating saligang batas na kasulat doon, 2/3 of all members. So yun ang, akin personal ko ito, personal opinion ko, yun ang dapat sundan. Paano yun? Paano yun, sir? Ang susundan yung... Sa conviction, kailangan ng 2/3 of all members. Of Nakasaad all? Yan sa ating, yes, of all members. Nakasaad yan sa ating saligang batas at personal opinion ko, dapat sundan itong nakasaad sa saligang batas. Kasi pag all, magiging 16. Tama po? Ngayon, Tama. pag all members present, edi mag-iiba naman po ngayon, magiging 50 na lang po. Di ba? So, tingnan natin kung ano yung nakasaad sa Constitution at yun ang dapat sundan. Okay, sige. Ngayon, ano ang magiging klase ng liderato ni Senator Sherwin Gatchalian dyan sa Senado? Unang-una, kayo ba'y nakapag-usap na ni Senator Cayetano? Sabi mo kasi, kakausapin mo lahat eh. So nakausap nyo na po lahat na minorya except for Senator Cayetano? Actually, marami na. Halos lahat na. Yung iba, nagte-text sa akin, nagko-congratulate at sabi ko nga, let's move forward, let's work together. Marami ng mga members sa minority nag-text o nagpapadala ng congratulatory message. At nagpapasalamat ako sa kanila. Malaking bagay para sa akin yun dahil ang Senado hindi dapat may mayorya o minorya. Dapat umusad yan bilang isang Senado. Lalo na sa mga issues. Importante na mapag-usapan at mapagdebatihan ng maayos yung mga issues para maramdaman ng taong bayan. Hindi, si Gatchalian po, hindi naman po ito pala away. Ano po? Pero balik ako sa tanong ko, so lahat ng senador ay nag-congratulate na sa inyo except for former Senate President Cayetano. Hindi ko pa nakikita, hindi ko nabilang kung lahat, Alvin. Sabi mo, ang dami mo na. Wala naman akong checklist kung sino nag-congratulate o sino hindi. Ay, ne, pero as far as you can remember, naalala mo bang nag-congratulate na sa iyo si Senator Alan Peter Cayetano?
Particularly kay Senator Cayeta Alan, wala pa. Wala pa. Have you reached out to him na ikaw na lang, sige na ikaw na magpakumbaba, tawagan mo na. So I'm pretty sure alam mo naman yung number at amuin mo na si Senator Cayetano. Sabi ko nga, Alvin, na lahat naman na ang aking pintuan, ang aking puso laging bukas, at sabi ko nga, marami rin tayong kaibigan sa Minoria, kaya madali sa akin, no, para makipag-usap sa lahat ng mga senador, no, dahil nakatrabaho ko sila at marami tayong mga senador magagaling, seryoso sa trabaho at gusto lang nila magtrabaho, no. So are you going to reach out to him or you will wait for him to reach out to you? Basta, Alvin, bukas yung aking pintuan at tanggapan para sa lahat. Okay. Sige, hanggang dyan na muna tayo, partner. Thank you. Maraming salamat. Mag-hi lang sa'yo. Say good morning to Senator Kasi, partner, mukhang matatagalan bago makabalik yan sa atin. Sobrang busy na nito. Oo nga. Mag-good morning ka muna kay Senator Sherwin. Senate President Sherwin Gatchalian. Good morning, SP. At, Maraming salamat. Thank you. At mula sa kaibuturan ng aking puso, congratulations po. Maraming salamat. Doris, ba't hindi mo maraming salamat. sabi mo sa akin kanina, ang itatanong mo, ang itatanong mo tungkol sa love life ng Senate President. Sabi mo sa akin kanina, di ba? Alam ko na. Alam mo ba, SP? SP, nag-message, pareak naman po sa message ni Bianca Manalo. Mukhang proud sa iyo yung Bianca Manalo, SP. Forever will be proud. Nagpapasalamat ako sa kanya at of course sa lahat ng bumati. In fact, buong gabi nga ako nagre-reply sa mga bumabati sa atin. Nagpapasalamat ako sa lahat. Of course, Opo. malaking bagay yung pagbati ho nila. Ayan. Hindi nila. Niya. Kasi si Bianca ang tinatanong natin, SP. Oo. Nagpapasalamat ako of course kay Bianca. At Ayan. nagpapasalamat din ako sa Pero, lahat. SP, hindi po ba kayo napipikon or kayo po ay Mukhang hindi naman siya kinikilig. Siyempre meron naman, hindi tao rin naman tayo. No? Napipikon din tayo once in a meron while. pang isa, SP, meron pang isa. Senri. Kumbaga papalitan Pag hindi raw na ang nagpa-interview si Gatchalian sa akin, ikaw may kasalanan, Sabi ha? ko sa'yo, hindi ko Oo. nakakausapin. Paano daw yung Senri o yung Risa Ontiveros at Gatchalian na Senator Sherwin? Well, of course, malaking bagay sa akin na ma-associate kay Senator Risa dahil Winry pala. isa siya sa pinaka-masipag, matapang at produktibong senador natin. Makikita natin sa special session, dami niya natapos. No? Yung batas sa barangay health workers natin, isa sa pinaka-importanting batas natapos namin na special session. So, malaking karangalan para sa akin. Winry po pala. Mali naman ako. Hindi Senri. Winry. Ang Winry. tawag. Kinikilig kayo na may love team kayo, SP? Siyempre, kinikilig rin. No? Dahil na-associate ka sa isang magaling na tao. Ayun. Para namumula po kayo, SP. Kaya talaga. Maraming salamat. Magagalit Thank you. Sen, thank you pa. Thank you po. From time to time, pagbigyan mo naman kami. Okay na kami sa hindi regular. From time to time na lang, naman. SP, ha? Thank you po. Okay. Mabuhay ka. Ingat po Thank kayo, you. ingat.